Ang unang istasyon, ang huling hapunan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Unang istasyon ng krus. Kung meron sigurong pag-aaral ng Facebook postings ng mga events, hands down, lubhang marami ang pictures ng mga grupo, pamilya, barkada, magkakaibigan na nagsasalo-salo, nagtitipon sa isang lamesa, may kainan, may inuman, may kwentuhan, may mga ngiti sa labi at mata dahil ang salo-salo ay tumutugon sa dalawang aspirations na malalim ng bawat isang tao. Una, ang ikaw ay mabusog at lumusog. Ang pangalawa, ang ikaw ay magkaroon ng isang ugnayang may pagmamahalan, pagkakaisa at pakaisa at kunin ninyo ito, kanin at inumin, mga katagang binitiwan ni Jesus sa pagdiriwang ng huling hapunan, kung kaya't salo-salo ang tagpo at naging sagisag ng Eukaristiya. Ito ang patuloy na pag-aalay at pagkakaloob ni Jesus ng kanyang sariling katawan at dugo bilang pagkait-inumin na nagbibigay buhay. Ang Eukaristiya ay tinatag ni Jesus bilang alaala o tinatawag na memorial ng kanyang sakripisyo sa krus, kung saan dito natin nakamtan ang biyaya ng buhay na walang hanggan. Sa Eukaristiya, ang pinagsasaluhan natin ay pagkait-inuming si Kristo mismo, na kapag siya ay ating palagiang tinatanggap, tayo ay magiging kakalintulad niya. Ang paghahambing na yan ay tulad niya, handa rin tayong sabihing ito ang katawan at dugo ko, na ialay ko sa iyo, na sa bawat kasalo ko ay masasabi ko, andito lang ako, handa kang damayan, magmalasakit sa iyo, maging sukli nito ay pagsasakripisyo ng buhay ko. Kaya ang Eukaristiya o huling hapunan ay isang alaala, isang memorial ni Kristo, na sa tuwina na ginaganap natin ito, sa ganun ding momento, buhay si Kristo sa bawat isa sa atin. Yung pag-ibig niyang ipinamalas sa krus, yun din yung pag-ibig na iiral sa atin. Bilang memorial, sabi nila, ito ay dangerous memory of Jesus. Dangerous dahil mahal natin ang ating sarili. Dahil kapag ginugunita natin siya, handa din tayong talikdan ang sarili in favor of others. Ngayon pong pasimula ng ating pagnilay-nilay sa istasyon ng krus, ang unang istasyon ay nag-aanyaya sa atin na tahakin ang landas ng pag-aalay ng sarili para sa Diyos at para sa kapwa. Magagawa kaya natin ito? Hindi kaya tayo mananatiling tulad ng mga nasa Facebook na lagi na lang nagsiselfie? Panginoong Hesus, minahal mo kami ng lubos-lubusan. Minahal mo kami hanggang sa katapusan. Ikaw ay nananatili sa Eukaristiya upang maging pagkain at inuming nagbibigay buhay na walang hanggan. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng sandali na kami ay hindi nagpapahalaga sa iyong paghahandog sa amin ng iyong sarili at sa iyong mapagmahal na pananahan sa banal na Eukaristiya. Amen. Ikalawang istasyon, ang pagdurusa ni Jesus sa halamanan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay,
Iniligtas mo ang sandaigdigan. Gaya ng kanyang kinaugalian, umalis si Jesus at nagtungo sa bundok ng mga Olibo at sumama ang mga alagad. Pagdating dooy, sinabi niya sa kanila, Manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Lumayo siya sa kanila nang may isang pukol ng bato, saka lumuhod at nanalangin na ang wika. Ama, kung maaari ilayo mo sa akin ang kalis na ito, gayoy may hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Narinig po natin sa banal na kasulatan na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, manalangin kayo nang hindi kayo madaig ng tukso. Ano ba ang tukso? At ano mga tukso kaya ang tinutukoy ng Panginoon? Ang tukso ay isang pang-aakit na kung sundin mo at gagawin ay magdulot sa iyo ng hindi mabuti. Tulad ng pagkain. Kailangan naman talaga nating kumain, di ba? Ngunit kung natukso ka at kumain sa mga ipinagbabawal sa iyo, edi tataas ang iyong cholesterol, blood pressure, blood sugar, uric acid, at marami pa. Isasama na rin dito ang mga tukso ng lahat ng uri ng mga bisyo. May mga tukso din na lumilihis sa iyo o nagpapalayo sa iyo mula sa iyong marangal at dakilang katauhan o identity, tulad ng pangangaliwa ng isang may asawa. Ito ay nagpapalayo sa iyo ng iyong pagiging dakilang ama sa iyong pamilya at pagiging marangal na asawa para sa iyong kabiyak. Sa hardin ng Getsemane, naranasan ni Jesus ang ganitong tukso. Dahil nga sa hirap na kanyang daranasin, sa pagtubos ng sangkatauhan, nasabi niya sa Ama, Ama, kung maaari, ilayo mo ang kalis na ito. Dahil sa hirap, natukso si Jesus na talikuran ang misyong nakatahas sa kanya. Nais niya na sa halip na siya ang magliligtas, siya na ngayon ang ililigtas ng Ama mula sa pagpasakit na kanyang daranasin. Ngunit, dahil sa nananatili pa rin ang pagmamahal niya sa Ama, na lubusan ding nagmamahal sa kanya, binawi din ni Jesus ang kanyang hiniling at sinabi, gayon may hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban mo, Ama. Ang mga tuksong nabanggit natin at napakarami pang iba ay nakakasira talaga ng buhay. Buhay natin, buhay ng mga umaasa sa atin. At ito'y nangyayari lamang kung kulang tayo sa panalangin. Dahil ang panalangin po ay hindi lamang yung pagbibigkas ng Ama namin o ibang formula prayers. Ang panalangin po ay yung pagkakaroon ng kamalayan o awareness na ang Diyos ay laging nakatingin sa iyo at sa iyong mga ginagawa. At umaasa na ikaw, ako, ay gagawa din ng mga kabutihan. Pag-aware ka lagi sa presensya ng Diyos sa iyong buhay, lalong-lalo na kung paglalaanan mo siya ng panahon upang kausapin at pakinggan, tiyak na magkakaroon ka ng lakas na paglalabanan ang mga tukso. Pag ikaw ay tinutukso, tandaan mo na ikaw ay nasa iyong hardin ng Getsemane na nakikipaglaban sa kapangyarihan ng masama. Kaya gawin natin ang sinabi ng Panginoon. Manalangin tayong lagi nang hindi tayo madaig ng tukso. O Panginoon, patuloy kang mag-isang nagdurusa, maging hanggang sa kasalukuyan, sa kalungkutan ng mga walang kaibigan,
ng mga walang tahanan, ng mga walang kinabukasan. Puno ang aming lipunan ng katulad nila. Ngunit patuloy kaming nagkukunwaring walang malay at natutulog habang sila ay namamatay na biktima ng kapabayaan. Amen. Ikatlong istasyon, si Jesus ay hinatulan ng kamatayan. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Kinaumagahan nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo na ang nagsasabi. Tugon naman ni Jesus. Si Jesus ay ipinahagupit ni Pilato at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Mga kapatid, ating ngayong pagnilayan ang ikatlong istasyon ng krus, ang paghatol kay Jesus ng kamatayan. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" Ito na sigurong pinakakontrobersyal na paglilitis na ating natunghayan sa kasaysayan, sapagkat ang nakasalang sa hukuman ay mismo ang Diyos. Minsan ay tinanong rin ni Jesus noon ng kanyang mga alagan kung ano ang sabi ng mga tao tungkol sa kanya. Iba-iba ang kanilang sinabi, ngunit nang ibabaw ang sagot ni Pedro, "Kayo po ang Kristo." Ngayon ay muli na naman siyang tinatanong kung sino siya, at tahasang sinabi ni Jesus na siya'y hari. Ngunit hindi ayon sa pagkahari na inaakala nila. Hari siya sapagkat handa siyang ialay ang kanyang buhay para sa lahat. Ngunit hindi ito ang kanilang inaasahan. Kakaiba kasi ang pamantayan ng mundo. May hahalin tulad natin ng kalakaran ng mundo sa larong chess. Sa larong ito, mayroong reyna, kaharian, obispo, kawal, at higit sa lahat, hari. Matatapos ang laro kapag nakuha ng galaban ng iyong hari, kaya't siguradong una ang mga pawn na itataya upang maprotektahan ang mga may kapangyarihan. Ngunit paano kaya kung si Jesus ang maglalaro ng chess? Sigurado kung madali siyang matatalo sapagkat pare-pareho ang kanyang first move. Uunahin niya ang kanyang sarili bilang hari sapagkat hindi niya hahayaan na mawala ang kahit sa isa sa kanyang mga pawn. Hanggang sa ngayon ay marami pa rin ang mga nililitis sa ating lipunan. Bakit nga ba napakadali sa atin ang manghusga? Hindi naman kaya ang waiter na ating pinulyawan sa isang fast food chain dahil sa mali ang kanilang pagkakarinig sa ating mga order ay lampas 8 oras na nagtatrabaho para lamang may maiuwi sa kanyang pamilya? Hindi kaya ang bata na nakita mo sa kalsadang buntis at sinabihan mong malandi ay biktima pala ng rape? Yung kabataang sinabihan mong baduy ay working student pala at walang maipambili ng bagong damit? Yung nakatabi mo sa jeep at sinabihan mong babaho at amoy pawis ay construction worker pala at nagmamadaling umuwi sapagkat may sakit ang kanyang asawa? Yung kaklase mong maraming beses na umabsent at sinabihan mo ng tamad ay araw-araw palang naghahanap ng pagmumulan ng kanyang maipambabaon patungo sa eskwela? O yung ali kaya na binarat mo sa palengke para sa 1 kilong gulay at sinabihan mong madamot ay 12 kilometro palang nilalakad papunta ng palengke para lamang makapagtrabaho ng marangal? Pero ang iyong hugas kamay, hindi ko kasi alam. Hanggang sa ngayon ay marami pa rin ang ating nililitis sa ating mapanuring mga mata na parang kilalang kilala natin sila. Ngunit ano nga bang ating alam? Hari naway ating maalala na ang takala na siyang ginagamit natin sa iba ay siya ring takala na gagamitin ng Diyos sa atin sa kabilang buhay.
Panginoong Hesukristo, ikaw ang hukom ng sangkatauhan. Ngunit tinanggap mong litisin ng mga hukom na di makatarungan. Patuloy pa rin ang walang katarungang paglilitis na inuulit sa bawat di makaturungang paghatol, kung saan pinarurusahan ng mga walang sala at pinalalaya ang may sala. Ikaw pa rin ang biktima ng ganitong kawalang katarungan laban sa mga mahihina, mga walang lakas na ipagtanggol ang sarili at ang mga walang tinig sa lipunan. Sa kanila, patuloy kang nabubuhay at nagdurusa. Amen. Ika-4 na istasyon, ang paghampas at pagpuputong ng koronang tinik. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. At ipinahagupit si Jesus ni Pilato at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa pretoryo at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Naglikaw sila ng halamang matinik at ipinutong sa kanya, saka pinahawak ng isang tambo sa kanyang kanang kamay. At palibak siyang luhod-luhuran at binati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Atin pong pagninilayan ang ika-4 na istasyon, ang paghampas at pagputong ng koronang tinik. Pinagkahampas, nilagyan ng koronang tinik. Ngunit ang Panginoon ay walang binitawang salita. Siya ay naging willing victim. Sa katahimikang iyon, siya ay nagpapakita ng kanyang kababaang loob na pagtalima sa Ama at pagpapahayag ng wagas na pagmamahal na handang ialay ang lahat-lahat para sa minamahal. Ang karanasang ito ng ating Panginoon ay karanasan din ng marami. Katulad na lamang ng mga magulang na tahimik na gumagawa ng kanilang trabaho na laging handang mag-alay ng sarili para sa kanilang pamilya. Mga magulang na patuloy na nagsasakripisyo dahil sa pagmamahal. Ang mga OFW na iniwanan ang tinubuang lupa at pamilya. Magsakripisyo sa paglilingkod sa ibang tao at lahi sa ngalan din ng kanilang mga mahal sa buhay. O tulad na lamang ng ating inang kalikasang nananagoy dahil pinagsasamantalahan ng marami. Tahimik na nagsasakripisyo, nasasaktan, pero patuloy na nagmamahal. Sa Ebanghelyong ating narinig, hindi lamang nila sinaktan ng pisikal ang ating Panginoon, sinaktan din nila siya ng antas ng emosyonal. Palibak siyang niluhod-luhuran at binati, mabuhay ang mga hari ng mga Hudyo. Ano kaya ang maaari mong reaksyon kung ikaw ang nasa sitwasyon na iyon? Kukutsain mo rin ba si Jesus? O ikaw bilang anak na tumatanggap ng bunga ng pagsasakripisyo ng iyong mga magulang, sasayangin mo lang ba ang tulong na ibinibigay nila sa iyo? Anong dapat mong gawin sa mga kamag-anak mong OFW sa ibang bansa? Sila na ayaw ngang ipaabot sa iyo ang kanilang sobra-sobrang paghihirap dahil ayaw nilang malulungkot ka. Ano ang dapat mong gawin? Na ipaparamdam mo ba sa kanila na kaisa kanila sa kanilang pinagdaraanan at sakripisyo? O sapat lang ba ang sabihing kaawa-awa? Ngayong panahon ng Kwaresma, ang ika-4 na istasyon ay nag-aanyaya sa atin mga kapatid na manahimik at dumulog sa Diyos. Hingin natin sa Kanya ang liwanag na makita natin ang kahulugan ng paghihirap ng Panginoon para sa atin. At upang maintindihan natin ang ginagawang pagsasakripisyo ng mga nagmamahal sa atin. Sabi nga ng isang kanta,
Kung wala ka nang maintindihan, kung wala ka nang makapitan, kapit ka sa akin, di kita bibitawan. Nawari ba ang Panginoon ang nangungusap na kumapit tayo sa Kanya at maging sensitibo sa mga kabutihan ng mga biyayang tinatanggap mula sa Kanya? Naway maging mapagpasalamat din tayo sa mga kabutihang tinatanggap natin sa mga tahimik lang na nagmamahal sa atin ng buong puso na hindi natin kayang suklian ang kanilang pagmamahal. Panginoong Hesus, sa harap ng mga panglilibak ay hindi ka man lamang dumaing. Tiniis mong lahat iyon tulad ng isang maamong tupang kakatayin. Walang imik tulad ng milyon-milyong mga simpleng taong pinagsasamantalahan. Inaapi ng mga halang ang kalooban. Habang ang marami sa amin ay nagbubulag-bulagan, sa harap ng mga walang pakundangang paglapastangan sa katarungan. Amen. Ikalimang istasyon. Tinanggap ni Jesus ang kanyang krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. At matapos kutyain si Jesus, inalisan siya ng balabal ng mga sundalo, sinuotan ng sariling damit, at inilabas upang ipako sa krus. Ating pong pagnilayan ang ikalimang istasyon. Tinanggap ni Jesus ang krus. Ang Poland po ay isang bansang kilalang may malalim na ugat sa Kristiyanong pananampalataya. Dito po nanggaling si Santo Papa Juan Pablo II at si Santa Faustina Kowalska. Ang bansang ito po ay nasakop ng mga komunista at sinubukan ng gobyerno noon na alisin ang mga krus sa lahat ng paaralan at sa mga publikong lugar. Ngunit umalma po ang mga obispo at ang mga tao. Nagrally ang sambayanan, ang mga estudyante ay nagpiket sa mga paaralan hanggang mapilitang bawiin ang nasabing utos. Sa isang pagtitipon po sa malaking simbahan, sinabi ng mga tao, walang Poland kung walang krus. Mga kapatid, ito rin po ang katotohanan. Walang Kristyanismo kung wala ang banal na krus. Dahil si Jesus ang ating Panginoon ay kakambal ng banal na krus. Tayo ay niligtas ng ating Panginoong Jesucristo nung kanyang tinanggap, pinasan at siya'y namatay sa krus. Maalala po natin mga kapatid, bago ginawa ito ni Jesus, ang krus ay simbolo ng kahihiyan. Ito ang tinatawag nating paraan ng pagpaparusa o tinatawag nating death penalty para sa mga rebelde, sa mga kriminal, lalong-lalo na ang mga alipin. Ngunit si Jesus po ay tinanggap niya ito bilang sukdulang pagpapakita niya ng kanyang pag-aalay ng kanyang sarili at pagmamahal sa atin. Ang lahat ng kasalanan ng sanlibutan, ito po mga kapatid ay tinanggap ni Jesus. Niyakap niya at pinasan sa kanyang sarili at magmula noon ang nasabing krus ay naging iba na ang kahulugan. Sinasabi po ng ilan na okay lang halimbawa ang death penalty na ibalik sa Pilipinas dahil hindi pa si Jesus namatay sa pamamagitan ng death penalty nung panahon na yon ang pagpapasan at kamatayan sa krus. Ito nga po ang ginawa ni Jesus dahil niyakap niya ang krus. Pinasan niya ang ibig sabihin lahat ng ating mga kasalanan. Lahat ng kaparusahan at kahihiyan dahil sa ating mga kasalanan
ay niyakap ng lahat ni Jesus. At dahil dito, dapat magiba na po ang ating pakikitungo sa Diyos at sa ating mga kapwa. Hindi na natin dapat ipagpatuloy kung ano ang ginawa kay Jesus at ang ginagawa sa ating mga kapwa. Mga kapatid, bilang Kristiyano po, ang krus ay nanatiling pangunahing simbolo natin. At dahil sa ginawa ni Kristo sa kanyang pagtanggap sa krus, sa kanyang pagpapasan nito ng lahat ng kasalanan natin at kaparusahan, ang simbolo ngayon ng krus na ito ay iba na po. Simbolo ng kapatawaran, simbolo ng pagmamahal at pag-aalay ng sarili, katulad ng nakita natin sa ating Panginoong Jesucristo. Walang Kristyanismo kung walang krus. Walang bansang Pilipinas na Kristiyano kung walang krus ayon sa kalooban at ipinakita sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Minamahal kong Panginoon, krus namin ang krus na tinanggap mong pasanin, ang krus ng aming mga kasalanan, ang krus ng aming mga kahinaan, ng aming mga pagkasira ng loob, ng aming mga pagkabigo, at ng aming kasamaan. Magiting nawa naming pasanin kasama mo ang krus ng aming mga pang-araw-araw na tungkulin. Amen. Ika-6 na istasyon. Si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Hinamak siya ng mga tao at itinakwil. Nagdana siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapo ng sulyap sa kanya. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata, gayon din ang kirot na tayo sana ang dumasap. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa hampas na kanyang tinanggap. Ngayon po ay ating pagnilayan ang ika-6 na istasyon. Si Jesus ay nadapa sa bigat ng krus. Dumaloy ang dugo sa kanyang noo at mukha dahil sa koronang tinik. Basa na ang kanyang damit sa pawis at dugo galing sa mga sugat ng paghampas sa kanya. Pinalakad, pasan-pasan ang mabigat na krus kahit mahina na ang katawan, hanggang sa madapa at madaganan ng krus. Ngunit pilit pa ring bumangon. Tinuloy ang pagpasan ng mabigat na krus dahil sa kaloob-looban ng kanyang puso ay malakas na umaalingaw-ngaw ang tawag ng tagumpay ng muling pagkabuhay. Sa mga Facebook post po ngayon ay meron tayong tinatawag na mga hugot lines. Sa atin pong pagninilay ngayon, pwede po nating isama sa ating tema ang hugot line na ito. Nagpasan, bumagsak, bumangon at nagpasan muli. Nung nagtatrabaho pa po ako sa isang Franciscan office ng Justice and Peace, nagkaroon po ako ng chance na makasama ng ilang araw sa bundok ng Sierra Madre sa piling po ng mga kapatid nating dumagat. Simple lang po ang pamumuhay nila doon. Napapaligiran sila ng mga yaman ng kalikasan na pinagkukunan nila ng kanilang mga makakain. Tulad po ng saging na saba, kamote, sari-saring gulay, sariwang isda galing sa ilog, at mga hayop na ilang sa gubat. At marami pa po. Masaya at mapayapa po ang buhay ng mga dumagat. Kaya lang, sa likod pala ng kanilang mga tawanan at ngiti, ay nakakubli ang isang malagim na pangamba at takot dahil sa nakaambang plano na pagpapatayo ng isang dambuhalang dam
na sasakop sa kanilang mapayapang lugar. Alam kasi nila na pag nagawa na po ang dam, kasabay sa pagtaas ng tubig ang pagkawasak ng kanilang kultura at buhay. Marami na pong masakit na pinagdaanan ng mga dumagat. Ang ilan po sa kanila, pinatay dahil mga rebelde raw. Ang ilan naman po sa kanila ay dinukot at hindi na alam kung buhay pa ba hanggang ngayon. Ang ilan po sa kanila, ilang taon nang nasa kulungan, ngunit walang kasong umuusad. Nagpasan po ng krus ang mga dumagat. Matagal na. Maraming beses na rin po silang nadapa at halos nawalan na ng pag-asa. Ngunit sa kalaunan, pinipilit pa rin nilang buhayin ang kanilang pag-asa at pinagsikapang itayo muli ang kanilang buhay. Dahil sa kaloob-looban ng kanilang mga puso, ay malakas din pong umaalingaw-ngaw ang tawag ng kanilang pangarap ng isang masaya at mapayapang buhay. Bawat isa po sa atin ay mayroong pinapasa na krus. Marahil naranasan nyo na rin po na bumagsak at labis na nasaktan. Ang ika-6 na istasyon po ay magsilbi nawang inspirasyon para sa ating lahat. Mabigat man ang daladala, madapa man ang maraming beses, ngunit babangon pa rin muli kasama ang pag-asa na sa ating patuloy na paglalakbay ay kaagapay natin ang Panginoong muling nabuhay. Tulad mo, Panginoon, napakarami sa amin ang nadarapa at napapasubasog dito sa mahirap na daan ng krus ng buhay dahil sa mga pagsubok at kabiguang dumadagok sa amin. Kapag kami ay nadarapa at nalulugmok, Panginoon, tulungan mo kami. At kapag hindi na kayang pasanin ng aming mga kapatid ang maraming pagsubok na dumarating, Panginoon, pagkalooban mo kami ng pusong mahabagin upang kami di na makabigat pa sa kanilang pasanin. Amen. Ikapitong istasyon. Tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Samantalang pasan ni Jesus ang krus, nakasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Ang ikapitong istasyon ng krus ay merong malaking kahulugan sa aming pamilya. Tinulungan ni Simon si Jesus sa pagpasan ng krus. Mabigat po ang krus na pasan-pasan namin bilang pamilya. At salamat naman sa maraming mga Simon na tumutulong sa amin. Ang June 28, 2003 ay isang napakasayang araw sa pamilya namin. Sa araw na ito, isinilang ang aming pangatlo at huling anak at nag-iisang lalaki sa 3 naming mga anak. Hindi naman sa nareklamo ako sa naunang 2 anak naming babae na sobrang ipinagpapasalamat namin. Ngunit bilang isang tatay, mahalaga sa aking magkaroon ng anak na lalaki. Siguro dahil sa mga pwede naming gawing pareho paglaki niya. Matuturoan ko siyang maglaro ng basketball na aking hilig noong kabataan ko. Sa murang edad, halata na magiging matangkad siya tulad ko dahil sa mahaba ang kanyang mga kalamyas. Ang Kobe ay hango sa unang syllables ng pangalan naming mag-asawa, Conrado at Bessie. Ngunit merong ibang plano ang Diyos.
Magdadalawang taon si Kobe nang nagbakasyon mula sa Amerika, ang bunso kong kapatid. Siya po ay isang practicing pediatric physical therapist at meron siyang naobserbahan kay Kobe na bumagabag sa kanya. Kaparehong mga simptoma ng kanyang mga pasyente sa Amerika. Sabi ng kapatid ko na ipatingin ko si Kobe sa isang developmental pediatrician. Nahirapan kami magpa-schedule ng appointment sa isang developmental pediatrician sapagkat kaunti lang sila sa profession na ito at medyo may kamahalan din. Sa awa ng Diyos, nagawa pa rin naming makipag-appointment sa doktor. Pagkatapos ng halos 2 oras na isinailalim si Kobe sa iba't ibang pagsusuri, ay sinabi ng doktor sa amin ang masakit na katotohanan. Si Kobe ay merong ASD o Autism Spectrum Disorder. Mula noon ay sinailalim na namin si Kobe sa therapy, behavior at speech. May kamahalan bawat session, ngunit kailangan naming bunuin ito para sa mahal naming si Kobe. Sa ngayon, si Kobe ay 13 years old na. Hindi pa rin nagsasalita at huling-huli pa rin sa kaalaman ng mga kaedaran niya. Naka-enroll sa isang special school at patuloy pa rin ang therapy. Walang kasiguruhan kung makapagsasalita o makakasabay sa ibang mga bata na kaedaran niya. Pero patuloy pa rin kaming umaasa na sa araw na itatakda ng Diyos, magiging normal din si Kobe. Marahil sa mga mata ng maraming tao na nakakakita sa amin kapag kasama namin si Kobe sa pamamasyal o sa pagsisimba o kung saan paman, isang mabigat na krus siya para sa amin. Mabigat nga, ngunit salamat na lang sa maraming simon sa buhay namin na tumutulong sa pamamagitan ng iba't ibang paraan. At halos di na namin ramdam ang bigat ng krus na ito. Maituturing ko ring simon sa aking buhay ang pagkakasanib ko sa kapatirang Pransiskano na lubos na naghanda sa akin upang pagaanin ang mga krus sa buhay. Nawa ay maging simon din ako at kayo sa ibang nangangailangan. At sa mga nagtatanong naman kung bakit sa dinami-dami ng pamilya ay sa amin pa ibinigay ang isang Kobe, marahil ay sa kadahilanang kami ay espesyal sa mata ng Diyos. Panginoon, magsugo ka pa ng maraming tulad ni Simon ng Cirene. Padalan mo kami ng mga taong may lakas ng loob upang pasanin ang krus ng iba na may pakikiisa at pagtitiyaga. Gawin mo kaming tulad ni Simon, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas at kagandahang loob na magdamayan, sapagkat ang aming lipunan ay puno ng nagdurusang Kristo na hindi na makaagapay sa bigat ng kanilang pasang krus na may iba't ibang hugis at bigat. Amen. Ikawalong istasyon, nasalubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Sinusundan si Jesus ng maraming tao, kabilang ang mga babaeng nananaghoy at nananambitan dahil sa kanya. Nilingon sila ni Jesus at sinabi sa kanila, Mga kababaihan ng Jerusalem, huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Sapagkat kung ganito ang ginagawa sa kahoy na sariwa, ano naman kaya ang gagawin sa tuyo? Mga kapatid, pagninilayan po natin ang ikawalong istasyon na salubong ni Jesus ang kababaihan ng Jerusalem. Ako po ay nagtataka sa reaksyon ng ating Panginoon sa mga tumatangis na kababaihan ng Jerusalem
Bakit sinabihan niya sila na huwag nila siyang iyakan? Ang dahilan po ay ito. Nais ni Jesus na sa halip na siya ang kanilang iyakan, ay iyakan nila ang kanilang sarili at ang kanilang mga anak. Bakit? Doon pa lamang sa hardin ng Getsemani, tinanggap na ni Jesus ang mahirap at masakit na paraan upang ihatid sa lahat ang kaligtasan. Noong sinabi niya sa Ama, "Hindi po akin, kundi iyong kalooban ang matutupad." Hinahanda na ni Jesus ang kanyang sarili na mag-isang isagawa ang misyong puno ng pasakit hanggang kamatayan sa krus, nang mabigyan lamang ng kaligtasan ang bawat nilalang. Sa kanyang paglalakad patungong Golgotha, nadaanan niya ang mga babaeng nananangis. Sa palagay ko po, alam ni Jesus na tunay at matapat ang kanilang pighati. Mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, ang kanilang pagdadalamhati dahil sa awa nila kay Jesus. Kaya lamang po, hindi awa ang nais ng Panginoon. Kung iiyak man sila, iyak sila hindi dahil naawa sila sa Kanya. Iiyak sila dahil lubos nilang pinagsisisihan ang kanilang mga kasalanan. Ang hinahanap ng Panginoon ay ang luha ng pagtitika ng isang kaluluwang nais nang magbagong buhay. Ngayon, Kwaresma, lalo na sa pagpasok ng Semana Santa, maririnig na naman natin sa radyo at mapapanood sa TV ang mga drama o sharing tungkol sa pagpapasakit ng ating Panginoon. Ang ilan sa kanila ay talagang nakakaiyak. Pero, hanggang iyak ng awa na lang ba tayo? Kung meron na sunugan ng bahay at walang matutulugan, hanggang pagsabi na lang ba tayo ng nakakaawa naman sila? Hindi kaya nararapat lang na ang ating awa ay ipakita natin sa pagtugon ng kanilang pangangailangan. Ito rin ang hamon sa atin ng ikawalong istasyon. Ang mga salita ng Panginoon sa mga babae sa Jerusalem ay para din sa ating lahat. Huwag ninyo akong tangisan. Ang tangisan ninyo ay ang inyong sarili at ang inyong mga anak. Hindi po luha ng awa ang nais ng Panginoon. Ang nais niya ay tangisan at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at pagiging manhid sa mga kapwa nating nangangailangan. Oo, tatangis tayo na puno ng galak ang mga puso dahil mag-uumpisa na tayong tumahak sa bagong landas na handog sa atin ng Panginoong muling nabuhay. Panginoong Hesus, tunay ang pagdadalamhati ng mga babae ng Jerusalem para sa iyo. Tulad ng mga babae sa Jerusalem, sana'y maawa din kami sa aming mga kapwang nangangailangan, lalo na ang mga walang tahanan, walang hanap buhay, at lahat ng mga biktima ng kawalan ng katarungan at pagsasamantala. Ang aming pagwawalang bahala sa kanila ay siyang dahilan ng patuloy na paghihirap at pasakit sa aming lipunan. Amen. Ikasyam na istasyon, si Jesus ay ipinako sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila
sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, ating pong pagnilayan ang ikasyam na estasyon ng krus. Ipinako si Jesus sa krus. Sa bansang Pilipinas po, mayroon tayong expression, napako. Halimbawa na lamang napako sa 10 puntos sa paglalaro ng basketball. Ang ibig sabihin, hindi na po maka-score, hindi na makaabante. O kaya napako ang grade sa 70, ibig pong sabihin lagpak, hindi na siya makapasa. Ginagamit po natin ito, ang ibig sabihin ay dead end na, katapusan na, wala nang pag-asa. Mga kapatid, si Jesus ay ipinako sa krus. Pero ang ibig pong sabihin kay Jesus, hindi ito dead end. Maalala po natin mga kapatid, na ang buong buhay ni Jesus ay isang buong pag-aalay ng kanyang sarili sa pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa pagpapahayag ng magandang balita, sa kanyang pang-aaral, sa paggawa ng mabuti, pagpapagaling ng mga may sakit. Kaya nga po mga kapatid, ang kanyang pagkapako sa krus dahil hindi matanggap ng mga kinaukulan ang kanyang ipinangangaral na magandang balita, masasabi natin ito'y suktulan ng pag-alay ng kanyang sarili. Ngunit hindi po ito dead end. Dahil sa pamamagitan ng kamatayan at pagkapako sa krus ni Jesus, bumulwak ang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos. Sa pag-aalay at paglabas ng dugo ni Jesus sa kanyang katawan, ay natamo din natin mga kapatid ang ating kaligtasan, tanda ng malaking pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, ito rin po ang hiningi sa atin, na sana tayo sa ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, hindi tayo nagbibigay ng hanggang dito lamang. Mayroong dead ends, kundi mga kapatid, dapat anda tayong mag-alay, kahit mismo ang ating buhay ay ating ibibigay para sa ating Panginoong Diyos at sa ating kapwa. Sa wikang Ingles, there is no greater love than this, than to offer one's life for one's friends. Ito po ang nakita natin kay Jesus, nakapako sa krus, at nakita natin ang walang pasubaling at walang hanggang pagmamahal ng Diyos, pag-aalay ng sarili para sa ating kaligtasan. Panginoon, ang mga kamay mong dating humahaplos sa mga bata, nagbabasbas sa mga may sakit, at nagpapalaya sa mga demonyo, ngayon nakapako na sa krus. Ang iyong mga paa na nagdala sa iyo sa maraming bayan upang ihatid ang magandang balita ng kaharian sa lahat, ngayon di na maaaring makagalaw pa magpakailanman. Panginoong Jesus, pagkalooban mo kami ng biyaya na makatupad sa aming tungkulin ng buong pagmamahal, kahit na ang mga ito ay magdulot pa sa amin ng pait, tulad ng pagkapako sa krus. Amen. Ika-10 istasyon, ang nagtitikang magnanakaw. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. tinuya si Jesus ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo iyong sarili, pati na kami! Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Sinasabi ko sa iyo,
Isasama kita ngayon sa paraiso. Agad-agad? Ganun na lamang kadali? Paraiso na? Napatawad na kaagad? Napakabilis naman, Panginoong Hesus. Marahil ilan ito sa mga katanungang nais nating ipukol kay Jesus habang ating pinagninilayan ang ika-10 istasyon ng krus. Sa puntong ito, si Jesus nakabayubay na sa krus. Duguan, uhaw na uhaw. Dugo at pawis ang bumubukal mula sa sugatan at nanghihina niyang katawan. Napapagitnaan ng 2 kriminal na kapwa niya nakapako sa krus at nasa bingit ng kamatayan. Mababatid natin na sa pagkakataong ito, nadarama ni Jesus ang matinding sakit. Sakit na dulot ng paghagupit sa kanya at pagpasan niya sa krus. Sakit na dulot ng mga pakong nakabaon sa mga kamay at paa. At ang mas masakit pa ay ang patuloy na pangungutya, panlalait at panlilibak ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, wala pa ring ibang hangad ang Panginoong Hesukristo kundi ang kaligtasan ng sanlibutan. Sa gitna ng pananakit, pangungutya at panlalait sa kanya, kapatawaran pa rin ng iba ang kanyang ipinananawagan sa Ama. Isang salarin, isang kriminal, isang magnanakaw, isang tao na marahil kinamumuhian ng lipunan dahil sa kanyang mabibigat na kasalanan. Nang aminin niya ang kanyang kamalian at nang kilalanin niya ang kanyang pangangailangan kay Jesus, siya'y biniyayaan ng agad-agarang pagpapatawad. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Mga kapatid, ganun po kabilis ang pagpapatawad ng Diyos sapagkat hindi nagbibilang ng kasalanan ang Diyos. Kung mayroon mang nakakalimutan ng Diyos, yan ay ang ating mga kasalanan. Hindi tinitignan ng Diyos kung gaano ito kabigat o kung gaano ito karami. Hindi ang dami o bigat ng kasalanan ang pamantayan ng pagpapatawad ng Diyos. Ang pamantayan niya ay ang kanyang awa at unawang hindi nasusukat. Ang mahalaga sa Diyos ay ang pagsisisi at pagbabalik loob natin sa Kanya. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, marami rin ang mga nilalait, kinukutya, inuusig, dahil sa mabibigat na kasalanang kanilang nagawa sa lipunan. Itinuturing ng mga kriminal at wala nang pag-asang magbago pa. Wala nang karapatang patawarin, kaya't wala nang karapatang mabuhay pa. Ngunit sa mata ni Jesus, sila ba ay hindi na mapapatawad? Sila ba ay wala nang pag-asa? Sa ating pagninilay sa ika-10 istasyon, tayo ay hinahamon na turuan ang ating sarili na magpatawad sa ating kapwa ng walang sukatan, hindi nagbibilang, walang kondisyon. Mukhang mahirap gawin dahil hindi natin ito nakasanayan. Ngunit hindi imposible. Kailangan lamang nating kumbinsihin ang ating mga sarili na kaya natin ito at ating isaalang-alang na tayo man din ay pinatawad ng Diyos ng walang kondisyon. Panginoong Hesus, madalas na kami ay makatagpo ng mga taong nagkamali at nagnanais na magbagong buhay. Panginoon, ipahintulot mong kami ay maging bukas sa kanila, katulad mo sa nagtitikang magnanakaw. Sa ganitong paraan, kami rin ay papanaw sa mundong ito ng may pananampalataya at pagtitiwala tulad ng mabuting magnanakaw at nakikinig sa mga pangako ng buhay na walang hanggan. Amen.
Ikalabing isang istasyon, sina Maria at Juan sa paanan ng krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, Ginang, narito ang iyong anak. At sinabi sa alagad, Narito ang iyong ina. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Hindi po bago sa akin ang mga katagang ito, sapagkat ang mga katagang ito ni Jesus ay nagpapaalala sa isang tagpo ng aking buhay na hindi ko makakalimutan. Ang tagpo na kung saan nadatnan ko po ang aking ama sa bandig ng karamdaman sa kanyang mga huling sandali. Klarong-klaro pong namutawi sa kanyang bibig na, anak, hindi na ako magtatagal. Alagaan mong iyong ina. Ikaw nang bahala sa iyong kapatid. Habang nakatingin po ako sa kanyang mga mata, ay punong-puno po ng agam-agam ang aking puso at ang aking isip. Sapagkat nais ko pong gawin ang kanyang habilin, ngunit nais ko pong magpatuloy sa aking pormasyon bilang isang Pransiskano. Nais ko pong ipagpatuloy ang aking nasimulan, sapagkat ito rin po ang pangarap ng aking ama para sa akin. Ngunit ano ang aking gagawin? Namamaalam na po ang aking ama, at ramdam na ramdam ko po ang bigat ng responsibilidad na aking haharapin. Hindi ko po alam ang desisyon na aking gagawin. Hindi ko po alam kung paano ko maaalagaan ang aking magulang, ang aking kapatid, habang ako ay nasa loob ng seminaryo. Hindi ko po alam. Ang hirap pala. Ang hirap pala pag gusto mong tumugon sa isang responsibilidad, hindi mo naman magagawa. Ang hirap pala pag gusto mong alagaan ang iyong ina at kapatid, ngunit wala ka naman sa kanilang piling. Ang hirap pala pag gusto mong gawin ang dalawang bagay na hindi mo naman pwedeng hatiin ang iyong katawan. Ang hirap pala, gulong-gulo na ang isip ko. Hindi ko alam kung anong desisyon ang aking gagawin. Lord, hindi ba't ikaw naman ang tumawag sa akin? Hindi ba't ikaw naman ang nagbigay ng bukasyong ito? Please, Lord, alagaan mo naman sila. Alagaan mo sila, Lord. Please naman, please. Marahil hindi na po iba sa inyo ang kwentong ito. Napakarami po sa ating mga kababayan ang nagnanais na maiparamdam ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga mahal sa buhay. Ngunit kinakailangan nilang magtrabaho o mangibang bansa. Marami rin po sa ating mga kapatid ang kapili nga ang kanilang pamilya, kasama ang kanilang mga kaibigan. Ngunit malayo ang kanilang relasyon. Mga kapatid, huwag po tayong mag-alala. Huwag po tayong mabalisa. Huwag po tayong maguluhan, sapagkat nariyan ang Panginoon, nariyan si Maria, upang tayo ay tulungan. Sa atin pong paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma, idalangin po natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating kapwa, at higit sa lahat, ang ating ina, ama, kapatid, na sila ay hindi pababayaan ng Panginoon, na ang pagmamahal na nais nating iparamdam sa kanila ay ibibigay ng Diyos na siyang palaging handang tumulong sa atin. Ina, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Walang sino man sa balat ng lupa
ang umibig sa iyo nang higit pa sa iyong ina, Panginoon. Gayon din naman, wala kang inibig sa balat ng lupa nang higit pa sa kanya. Naroroon siya, saksi at kabahagi ng iyong pagdurusang naghatid ng kaligtasan. Sa paghahabilin mo sa kanya kay Juan, binigyan mo ng katiwasayan ang mga nalalabi pa niyang araw dito sa lupa. Sa paghahabilin mo naman kay Juan sa kanya, binigyan mo kami ng katiwasayan habang buhay. Sapagkat ibinigay mo sa amin ang lahat, ang iyong ina at amin ding ina. Amen. 12 istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-aalas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli! Eli! Lema sabachthani! Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? at maya-maya pa'y sumigaw uli ng malakas si Jesus. Ama! Sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Mga kapatid, ating pugpang nilayan ang 12 istasyon. Si Jesus ay namatay sa krus. Diyos ko, bakit mo ako pinababayaan? Mga salita ng ating Panginoon noong siya'y naghihingalo sa krus. Ano ba ang kahulugan ng mga salitang ito? Bakit kaya ito naisigaw ng malakas ni Jesus sa krus? Ito ba ay panawagan ng saklolo? Panawagan ba ito upang magpadala ang Ama ng maraming anghel at iligtas siya? Ama, bakit mo ako pinababayaan? Tanong ni Jesus na nakabitin sa krus. Tanong, hindi dahil daman niyang pinababayaan na siya ng Diyos Ama, ngunit mga salitang nagpapahayag na kahit na sa gitna ng kanyang pag-aagaw buhay, kahit sa oras na yon ay hindi niya naramdaman ang presensya ng Diyos, ay umaapaw pa rin ang kanyang puso ang pagmamahal niya sa Ama. Ama, bakit mo ako pinababayaan? Mga salitang sinabi ni Jesus, hindi dahil nangungulila siya sa Ama, kundi mga salitang sumisigaw na, Ama, kahit hindi ko nadarama ang iyong presensya, pinapaalam ko sa buong mundo na mahal pa rin kita. Alam ni Jesus na hindi siya tinalikuran ng Ama, na ito'y naghihintay lang sa kanyang muling pag-oo o confirmation sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Doon sa Garden ng Gethsemane, binanggit na ni Jesus ang kanyang unang oo. Nung sinabi niyang, Ama, hindi akin, kundi ang kalooban mo ang masusunod. Ngayon, sa gitna ng matinding paghihirap na dinaranas ng kanyang katawan, ang Diyos ay naghihintay
sa kanyang pangalawang oo. Oo, kung siya'y mananatili bang tapat sa kalooban ng Diyos. Kaya nung naramdaman ni Jesus na unti-unti na siyang namamanhid, tinipon niya ang natitira niyang lakas at buong lakas na sinigaw sa buong mundo ang pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. Sana, isipin nating lagi na ang bawat paghihirap na dumarating sa atin ay maokasyon ng pagpapahayag ng ating pagmamahal sa Kanya. Ang bawat problema na dumarating ay pagkakataon na sabihin natin ng lubusan, Ama, sa iyong mga kamay, inihahabilin ko ang aking buhay. Kaming lahat ay hinatulang mamatay dahil sa aming mga kasalanan, at inako mo ang parusang ito, ikaw na hindi karapat-dapat na tumanggap nito. Iisa lamang ang iyong buhay, Panginoon, tulad naming lahat. Ngunit malaya mo itong inialay upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nawa, sa katapusan ng aming pakikibaka sa buhay, kami ay mamatay na nagtitiwala habang inuulit namin ang iyong winika. Ama, inihahabilin ko sa iyo ang aking kaluluwa. Amen. 13 istasyon. Si Jesus ay inilibing. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Bago magtakip silim, dumating ang isang mayamang taga Arimatea na angalay Jose. Siya'y alagad din ni Jesus. Lumapit siya kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Iniutos naman ni Pilato na ibigay ito sa kanya. Kaya't kinuha ni Jose ang bangkay at binalot ng bagong kayong lino. Pagkatapos, iginulong niya sa pintuan nito ang isang malaking bato, saka umalis. Mula sa ating ebanghelyo, narinig natin na may isang mayamang taga-Arimatea na nagngangalang Jose ang lumapit kay Poncio Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus upang ihimlay ito sa kanyang sariling libingan. Malalim po ang tama sa akin itong ginawa ni Jose sa ating Panginoon. Hindi siya nag-utubili na ibigay kay Jesus ang kanyang sariling himlayan. Naging isang hamon para sa akin itong ginawa ni Jose. Ano kaya ang maaari kong ibigay sa Panginoon para maging kanyang himlayan? Hindi niya na kailangan ng libingang bato. Saan kaya niya gustong humimlay? Mula po sa aklat na Isaya, mababasa natin ang sagot ng Panginoon. Ang aking trono ay ang kalangitan, at ang daigdig ang aking tuntungan. Sa lahat ng bagay ako ang may likha. Anong klaseng tirahan ang gagawin mo para sa akin? Ako'y nalulugod sa mga taong nagpapakumbaba at nagsisipagsisi, sa mga may takot at sa utos ko'y sumusunod. Mga kapatid, ang nais pala ng Panginoon na kanyang maging himlayan ay ang taong nagpapakumbaba at nagsisisi sa mga kasalanan, yaong may takot sa kanya at sa utos niya'y sumusunod.
Noon pa man na hinangad ko na rin na manahan sa akin si Lord. Kaya lamang naisip ko, ayaw yata ni Lord sa akin dahil hindi man lang siya nagpaparamdam. Pag may problema ako, kine-question ko siya at sinisisi. Noon, mapagmataas din ako. Nangiisnab din ako. Pag wala akong gusto sa'yo, hindi kita kikibuin. Hindi ko inaamin ang aking mga mali at kasalanan. Tingin ko sa sarili ko, ako lagi ang tama at sila ang mali. Nagsisimba ako. Kaya lang paglabas ko ng simbahan, hindi ko nakasama ang Diyos. Binabaliwala ko ang mga salita ng Diyos na narinig ko sa loob ng simbahan. Hindi ako sumusunod sa kanyang utos ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa. Oo, wala ang Diyos sa akin. Hindi dahil ayaw niyang manahan sa akin, kundi dahil marumi ang aking puso at hindi karapat-dapat maging kanyang tahanan. Sa tulong ng aking mga kapatid sa pananampalataya, natutunan kong maglinis ng aking sarili. Unti-unti, natutunan ko kung paano magpakumbaba. Natuto din akong umamin sa aking mga kasalanan at humingi ng patawad. Natuto rin akong magpatawad. Nagawa ko pong maging matulungin at mapagmahal sa kapwa. Hindi po ako banal. Meron pa rin akong maraming mga pagkukulang. Ngunit napakabait po ni Lord. Unti-unti na rin niyang pinaparamdam sa akin ang kanyang presensya sa aking buhay. Ang sarap talaga pagkasama natin si Lord. Mga kapatid, sikapin nating linisin ang ating sarili upang maging karapat-dapat na himlayan ng ating Panginoon. Upang ang nangyari sa libingan ni Jose Arimathea ay mangyari din sa atin. Sapagkat hindi po nananatiling himlayan lamang ang libingang bato ni Jose ng Arimathea. Ang kanyang libingang bato ay ginawa ng Panginoon na dakilang lugar ng kanyang muling pagkabuhay para sa katubusan ng lahat. Panginoong Hesus, binigyan ng kahulugan at pag-asa ng iyong libing ang aming libing. Salamat sa iyo, naging isang mapayapang pamamahinga ito sa kandungan ng inang lupa na naghihintay ng isang masayang pagising sa pagdating ng bukang liwayway ng muling pagkabuhay na wawasak sa mga tanikala ng kamatayan magpakailanman. Amen. Ikalabing-apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Sinasamba ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Hesukristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mahal na krus at muling pagkabuhay, iniligtas mo ang sandaigdigan. Makaraan ang araw ng pamamahinga, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. Pumunta sa libingan ni Jesus si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Biglang lumindol ng malakas. Bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon. Iginulong ang batong nakatakip sa libingan at naupo sa ibabaw niyon. Sinabi nito sa mga babae, "Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya ay muling nabuhay, tulad ng kanyang sinabi." Ating pong pagnilayan ay kalabing-apat na istasyon, ang muling pagkabuhay ni Jesus. Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito, sapagkat siya'y muling nabuhay tulad ng kanyang sinabi.
Sabi ng anghel kina Maria Magdalena at kasama. Ano kaya ang nararamdaman nila Maria Magdalena sa oras na yaon? Sila ba kaya'y natuwa dahil nabuhay muli ang Panginoon? O sila ba'y nalulungkot pa rin? Nabuhay daw muli, pero nasaan siya? Bakit hindi nila siya makita? Bakit hindi nila marinig ang kanyang tinig? Oo, buhay nga. Pero nasaan? Naunawaan ko ang dinarama ni Maria Magdalena. Dahil ang mga tanong na ito'y naitanong ko rin po sa aking sarili. 4 kaming magkakapatid. Ako lang po ang babae. Masakit para sa aking ina na mahihiwalay ako sa kanya. Ngunit sumang-ayon na rin po siyang pumasok ako sa kumbento nung sabihin ng aking ama na kung saan ako liligaya, susuportahan nila ako. Bilin pa ng aking ina sa akin na maging matibay akong lagi kahit ano pa man ang pagdadaanan ko dahil kasama raw po iyon sa plano ng Diyos sa akin. Masaya ako sa loob ng kumbento. Feel ko talaga ang presensya ng Panginoon sa aking buhay. Kaya lamang po, parang binuhusan ako ng napakalamig na tubig nung ibinalita sa akin ng aking kapatid na ang aking ina ay mayroong Parkinson's disease. Nadama ko ang sobrang kalungkutan. Umiiyak ako tuwing gabi sa loob ng aking silid. Sinumbatan ko si Lord. Bakit ganito, Lord? Di ba pinaubaya ko sa iyo ang aking ina? Dahil hindi ko na siya maaalagaan pa. Bakit nangyayari ito ngayon sa kanya? Nasaan ka? Nag-decide akong lumabas sa kumbento upang alagaan ang aking ina. Pero habang nagliligpit ako ng aking mga damit, bigla kong naalala ang bilin niya sa akin na maging matibay akong lagi. Kahit ano pa man ang pagdadaanan ko, dahil kasama iyon sa plano ng Diyos sa akin. Parang nawalan ako ng lakas. Pabagsak na naupo na lamang sa aking kama at umiyak. Ma, ito ba ang sinabi mo noon na magpakatatag ako? Kahit ano pa man ang mangyari. Wala pong lunas ang Parkinson's disease. Nalulungkot pa rin ako dahil wala ako sa piling ng aking ina kung kailan lalong higit kailangan niya ako. Ngunit ang mga salita na anghel kina Maria Magdalena ang nagpapalakas ng aking loob. Huwag kayong matakot. Sa halip na ako'y laging nangangamba, pinapalakas ko ang aking pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Siya na nagsasabing, kahit kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon, ay ang huwaran ng aming muling pagkabuhay. Isang hamon ito para sa aming lahat na bumangon mula sa kamatayang dulot ng kasalanan para sa pinagpalang buhay. Ngayon, pinatutunayan ng naigulong na malaking bato na nagpinid sa iyong libingan at ng pagpapatunay ng anghel na ang iyong muling pagkabuhay ay totoo. Naway mamuhay kaming lagi bilang iyong mga tapat na anak. Amen.